Umpisahan ho natin mga kababayan. Dito po, oh, eto, kanino? Ayan. Vlogger yan, ha? Uy! Oh, kinana. Oh, Rowena Guanzon. Ano to? Sariling episode niya na? O sariling show niya na doon sa Net25? Oh, active talaga ang INC sa politika, ano mga bossing? Dati ho, nung mga panahon ng mga kabataan natin, kapag kaganyan ay hindi sumasali ang INC sa politika. Pero ngayon ho halos ang nakikita at napapansin ko na diyan sa Net25 kung saan po sila nag-uulula, nag-uutuan. No? Halos karamihan political. Tapos ngayon, eto pa. Sabi ni Rosewin, naku, hindi po ako naka-Gucci at Rolex. Oo, mata pobre pala ito. Again, pakinggan natin no, si Guanzon. Meron siyang ina-explain po patungkol same lang din po, kaugnay din po sa mga sa Marcoleta, Tunying, INC, West Philippine Sea. Oh. Pero ang tingin ko talaga, itong si Tariela, na sinimulan niya itong gulo-gulo. Anak ng putik yan. Si Tariela pa pala nag-umpisa ng gulo-gulo, mga kababayan. Okay na nyo! Pinagsasasabi nyo na si Tariela ang nag-umpisa ng gulo-gulo. Yung tao na nanahimik, no? Nakikipaglaban, dialogo ng maayos, no, sa China, mga kababayan. Isang beses lang naman yung sinasabi nilang nag-post daw po si Commodore J. Tariela, mga bossing, ng caricature ng mukha ni Xi Jinping. Doon sila nag-init, mga boss chief amo, sir. Putang ina, naniniwala na yata talaga kami na merong mga Pilipino na nakikinabang sa pera ng China Oh, kasi mga kababayan, batikos sila ng batikos, binabanata nila si Commodore J. Tariela doon sa caricature daw mga boss chief amo, sir. Kesyo daw po, sabi ni Cayetano, wag tayong mambabastos ng mga leader ng ibang bansa. King ng nanay nyo, si Digong, ano sabi kay Obama? Harap-harapan. Kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi ni Digong, wala kayong sinabi. Tapos eto, caricature lang ni Xi Jinping. Galit na galit kayo. Nasaling ba yung boss ninyo? Kaya kayo nag-iiyakan dyan? Oh. Na bagong issue na naman sa West Philippine Sea, may nag-uutos dito. Yan tingin ko Oo, meron. Taong bayan. At yun yung sinusunod niya. Taong bayan. Totoo! Di ba? Actually, hindi naman kikilos lang si Commodore J. Tariela dahil sa utos ng bayan. Ako ay naniniwala yung yung paglaban niya para hindi po makuha ang ating mga teritoryo, no? Galing po sa kaibuturan ng puso ng tao. Makikita niyo naman mga boss No, at etong mga hinayupak na ito, kung ano-ano na lang po ang ginagawa, kung ano-ano na lang po ang mga sinasabi, mga kababayan, di ba, Alaga at Ma'am Delia Rosario, naghugas ako ng kamay with matching sabon. Yun nga lang, dinot-dot ko ulit sa wet po ko. Makate. na sige, gulo-guluhin mo, magka-issue ng ganyan-ganyan para merong... Sandali. Ang masasabi ko dyan, mas naniniwala kami na kayo yung nanggugulo sa Pilipinas, no? Para pahinain ang bansang Pilipinas. Para kapag ka-ready na ang China, yakang-yaka na, easy-easy na sa kanila. Ganun divide and conquer ang ginagawa ho nila, mga kababayan. Kita naman po sa mga galawan nito, tingnan nyo kung sino yung mga inaatake nila. Yung mga pro-Pilipinas ho. Diba? Inaatake nila yung mga pro-Pilipinas. Lalong-lalo na po, Commodore J. Tariela ang talagang yun yung pinakamaingay
yun yung nagpapakalat po sa mga kabataang Pilipino, nagpapakalat po sa mamamayang Pilipino para po malaman ang katotohanan kung ano ba talaga ang stand natin o katayuan natin diyan sa West Philippine Sea. Kaya yun at doon ang atake ho nila, mga boss. Di ba? Tawagin natin silang Chinador, ganyan, para sa sunod na eleksyon ay Wait. Nanggaling yan sa mamamayang Pilipino. Miski nga ako eh. Di ba? Okay lang sana. Pwede nyong kalabanin yung sinasabing Chinador kung wala kaming naipapakitang mga ebidensya. At kung hindi namin naipapaliwanag kung bakit namin sila tinatawag na Chinador, hindi. Halos mag-abogado na. Halos sila na yung council ng China. Yung sa atin na ho may gobyerno na ho mga kababayan. May mayor, may vice mayor, may barangay tanod. Atin na, pinagpipilitan pa na isuko daw ho sa China. Sandali lang. Ano ba to? Pera yata to. Diyos ko, Lord. Hello, good morning. Yep, Apo. Oh, siguro pagpunta ko na lang dyan, ibababa ko. Okay. Okay, thank you. Bye-bye. Yung sa taas daw, naririnig yung bass. Sandali Message. Pahina sounds. Yan. Sorry. Ayan na po, mga kababayan. Nasa na tayo? Meron yan, Boss Mark. Kaya gano'n na lang sila. Ipagtanggol nila ang China. Mga wangbu, sabi ni Alex. Di ba? Tuloy. na ang kanilang political influence. At ginagawa yan nila para po makalimutan natin ang isyu ng korupsyon. Hindi pa naman Nandiyan pa din Di ba? Nandiyan pa din yung si Chis Escudero, pinakakasuhan. Si Boss Jewel Villanueva, pinapakasuhan. Tuloy-tuloy pa din naman yun Di ba? At tingin ko, mga kababayan, nasa panig ng mga DDS yung ayaw matuloy yun dahil puro mga Chinador yung nandoon sa panig na pinakakasuhan. Di ba? Sa flood control at sa 100 billion insertion ni BBM. Brad. Wala naman kayong maipakitang patunay dyan. Yan na naman, insertion ni BBM. Nasan patunay? Tapos wala, magtuturoan kayo. Anak ng putang pagbablog yan. Anong pagbablog yan? Guanzon! Alam ko, mataas yung naging katungkulan mo simula dati. Diba? Pero ang pagbablog, kailangan kapag ka nagsalita ka, para paniwalaan ka ng mga viewers mo, putang ina, magpakita ka nung kagaya nung mga pinapakita namin. Diba? Yung mga susuporta, diyan sinasabi mo, natatawag ka tuloy na eng-eng, natatawag ka tuloy na we love, natatawag ka tuloy na may sapak. Wala naman po mga ebidensya, walang patunay. Kaya nga po, ano nangyari doon sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos? Ayun, basura. Di ba? At sa mga napakalaking billion na budget ni Sandro Marcos at ni Romualdez. Yan ang estilo ho nila. Napakalaking budget ni Sandro Marcos at ni Romualdez. Yan ang estilo nila. Hanggang ngawan lang po, hanggang salitaan lang. No? Saan patunay nyo? Wala. Okay na yun. Bakit? May naniniwalang DDS. Pero, helmetan nyo yung mga DDS na yan. Bakit? Pagka hindi nyo hinelmetan yan at nauntog yung mga yan at nagsawa
diyan sa kakaano ninyo, diyan sa kakaganyan ninyo, ubos kayo. Di ba? Oh, ganyan mangyayari diyan, mga boss. So, para po ma-divert ang attention natin sa corruption, ay merong, kung sa Bisaya pa, labugay ba? Somebody is stirring the pot, kung sa English pa. Ha? Para ma-divert tayo, hindi na natin pag-usapan. Pinag-uusapan pa din ho. Pinag-uusapan pa din. No? Di ka marunong mag-vlog, Guanson. Ang flood control na wala pa namang nakukulong, si Bong Revilla lang. Si Bong Revilla lang na ang state witness niya. Sino si Andrew E? Si Guanson? Kamukha ni Andrew E, si Rowena Guanson. Ganyan ba mukha ni Andrew E? Hindi naman ho, no, maayos naman ho kahit papaano yung mukha ni Idol Andrew E. Tingnan niyo naman po yung mukha nito, mga kababayan. O wag na tayong tumungo diyan. No, hindi naman po tayo DDS na kagaya nila na kapag wala nang masabi pupunta tayo doon sa mga ad hominem. Hindi naman ho ganyan yung pagmumuka ni Andrew E. Okay? O tuloy. Ay si Yusek Bernardo. Wow. So it's his word against Bong Revilla na nagdatid daw siya ng pera doon kay... Ito si si Fares eh. Sir, pakilinis naman yung mata ninyo. Si Guanson ho ito. Pakiganon po yung mata ninyo. Si Guanson ho yan. No? Pero kung ikukumpara nyo po kay Andrew E., magagalit niya si Andrew E. Ano? Tingnan. Isa pa. Oh. Diba? Magagalit naman niya si Andrew E. Oh. Archie Beroya, shoutout sa iyo, sir. Oh, tuloy. Bong Revilla. So, somebody is steering the pot para yung attention natin, mga kababayan, ay... Wala. Tanggalin to. Net 25, tanggalin. Wala, hindi ubra, hindi marunong mag-vlog. Parang nangangapa. Oh, di ba? Ang daming nakakalimutang mga salita o mga gagamitin niya. Tapos, yung mga pinagsasasabi, wala namang mga materyales. Di ba? Wala namang mga suporta. Oh, kung ako to, hindi ko na pasasampahin to sa Net 25. No? Wala, parang nanguhula lang ho, mga bossing.